is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay nasa ating pagdiriwang ng panalangin at pakikiisa sa ating mahal na Panginoon. At sa ating True Prayer Covenant ay patuloy nating mas napapalalim ang ating pananampalataya at pakikiisa sa ating mahal na Panginoon. Ito ang ating buhay bilang isang Kristiyano, na meron tayong totoong relasyon sa Panginoon kung tayo ay patuloy na nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa oras na ito, tayo ay nasa ating prayer covenant na kung saan pagbubulay-bulayan natin ang buhay ng ating mahal na Panginoong Jesus nang itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Ito po ay makikita sa Juan 22 to 33. At ito po sinasabi: sumapit ang pagdiriwang ng pista ng pagtatalaga ng templo sa Jerusalem. Taglamig na noon at naglalakad si Jesus sa bahagi ng templo na kung tawagin ay balkonahe ni Solomon. Pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ililihim sa amin kung sino ka talaga? Kung ikaw nga ang Kristo, tapatin mo na kami." Sumagot si Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginagawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako. Ngunit ayaw ninyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa.
Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng ating Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Nang marinig ito ng mga Hudyo, mula silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Pinapakita ko sa inyo ang mga maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit ninyo ako babatuhin?" Sumagot sila, "Hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa pagpalapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang." Mga kapatid, tayo ipagpalain sa pagbasa ng banal na kasulatan at iyan po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Marami sa atin, bilang isang mga Kristiyano, na mapalad. Bakit tayo mapalad? Tayo mga kapatid ay mapalad dahil tayo ay nananampalataya kahit hindi natin nakikita ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong hindi nakakita at sumampalataya. Mga kapatid, ang ating text na pagbubulay-bulayan ngayon ay may pamagat na ang mabuting pastol, pagkilala sa tinig ng Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay nagpahayag ng kanyang pagka-Diyos at kanyang papel bilang mabuting pastol na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa. The Lord is our shepherd. Ang Diyos ang ating pastol. Si Jesus bilang mabuting pastol, ipinahayag ni Jesus ang kanyang papel bilang mabuting pastol na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa. At mga kapatid, ang tupa ng Diyos at kilala ang tinig ng pastol at sumusunod sa Kanya. Kaya ang mga tupa ng Diyos ay nasa ilalim ng Kanyang proteksyon at walang kaagaw sa kanila. Ito lang naman ang tanong, kapatid. Tayo ba ay tunay na tupa ng ating mahal na Panginoon? Sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, ngunit hindi tayo sumusunod sa tinig o sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Marami sa atin ay patuloy pa rin na namumuhay na parang mga Hudyo at walang pananampalataya sa Diyos. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Kung tayo ay tunay na tupa ng Diyos, pakinggan natin siya, sundin natin ang kanyang mga sinasabi. Dahil ang mga aral na ito, mga kapatid, sa ating text na pag-aaralan ay pagtitiwala kay Jesus. A relationship without faith is dead. Ang relasyon sa Panginoon na walang pananampalataya ay patay. Kaya magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Dapat tayong magtiwala kay Jesus bilang ang mabuting pastol na nag-aalaga at nagpoprotekta sa atin. Inaamin natin, na ang Diyos ang ating pastol at hindi siya magkukulang sa atin. Kaya mga kapatid, tayo'y mapalad, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tupa. Inaamin natin at tinatanggap natin na ang Diyos ang siyang magpoprotekta sa atin. At ito ang isang bagay na gustong ipaalala ng Panginoon, na dapat nating kilalanin ang tinig ng Diyos sa ating buhay at sumunod sa Kanya. Bakit mga kapatid? Dito natin makikita ang seguridad na ibinibigay ng Panginoon. Ang mga sumusunod kay Jesus ay may seguridad sa kaligtasan at walang makakaagaw sa kanila. Kaya mga kapatid, paano mo sinusunod si Jesus bilang ang mabuting pastol sa iyong buhay? Paano mo sinusunod ang Diyos sa iyo bilang pastol sa iyong buhay? Paano mo nakikilala ang tinig ng Diyos sa iyong buhay? At paano mo pinapatibay ang iyong pagtitiwala sa seguridad ng kaligtasan na galing kay Jesus? Tayo po ay manalangin. Aming mahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito.
kasama ng aming mga kapatiran dito sa online. Kami po ay nagbibigay ng aming oras dahil naniniwala kami na ang aming pananampalataya ay mas malalim sa aming relasyon sa inyo. Kaya Panginoon, kayo po ang mag-secure ng aming buhay. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, katalinuhan at kapayapaan. At nawa Panginoon, ang aming pananampalataya na siya maging daan ng aming pakikiisa at kasagutan ng aming mga panalangin. Kayo po nawa ang mag-ingat sa amin sa buong araw. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, katalinuhan at kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.